Siya si Natalie Mondragon, kilalang mataray at masama ang ugali. Kaya naman takot sa kanya ang mga tauhan, maliban kay Axel na hardinero ng hasyenda. Gwapo ang binata, may magandang pangangatawan pero wala siyang pakailam. Isa lamang itong hampas lupa at ang katulad niyang nasa langit hindi pwedeng bumaba sa lupa. Alam ng dalaga na una pa lang may gusto na sa kanya si Axel pero hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, isa lang itong langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Mahal kita, Natalie. Alam ko na may nararamdaman ka rin para sa akin. Hindi kita gusto, Axel. Ang katulad ko, nababagay lang sa kauri ko. Sakit mo namang magsalita, Natalie. Maaaring hindi tayo magkauri. Langit ka, lupa ako. Pero tapat ang hangarin ko. At totoo ang inaalay ko sa iyong pag-ibig. Ang hindi alam ng dalaga, yun na pala ang huling pagkikita nila ni Axel. Kinabukasan din, nilisan nito ang Hacienda Mondragon. Sa paglipas ng mga araw, doon lamang napagtanto ng dalaga na mahal pala niya si Axel. Pero huli na ang lahat, iniwan na siya nito. Ilang taon niyang hinintay ang pagbabalik ni Axel. Umaasa siyang sa pagkikita nilang muli, mahal pa rin siya nito. Isang araw, kalat sa buong hasyenda ang balitang sa kabilang bayan may gagawing hasyenda, ang Hacienda La Fernandez. Galit na galit ang dalaga, hindi pwedeng matuloy yun dahil kapag nagkataon magiging kalaban nila ito at iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. Walang sinayang na sandali si Natalie. Kaagad siyang nagtungo sa kabilang bayan, ang bayan ng Santa Elena. Pero paano kung ang dating Axel Fernandez na inaalipusta niya noon ay isa ng tanyag na bilyonaryo ngayon? May pag-asa pa kayang maging sila o gagamitin ng dalaga ang pera? Mabili lamang ang pag-ibig ng binata. Simula nang unang makita ni Axel ang dalagang si Natalie Mondragon, parati niya na itong inaabangang dumaan. Kung minsan, kailangan pa niyang umakyat ng puno para lamang ito'y makita. Alam naman ni Axel na hindi siya nito mapapansin. Langit at lupa ang agwat nila sa buhay. Pero naisip niyang wala naman sigurong masama kung humanga siya sa among dalaga. Aba Axel, humahaba na naman yung leeg mo kakaabang kay Madam Natalie. Huwag kang maingay Eric, baka may makarinig sa'yo at isumbong tayo kay Natalie. Ako ang unang malilintikan. Alam mo naman pala bakit ginagawa mo pa rin. Wala na ako magagawa, tinamaan talaga ako, tsaka wala namang masama kung humanga ako sa kanya, di ba? Ay naku Axel, bahala ka. Good luck na lang kung may himalang mangyari. Nang iwan siya ni Eric, tinuloy niya ang pag-aabang kay Natalie. Nang makitang paparating na ito, nagmamadali siyang nagtungo sa halamanan. Nang makalampas ang dalaga, tsaka lamang siya lumabas sa pinagtataguan. Kaagad siyang tumayo at hinatid ng tingin ng papalayong amo. Sana lumingon ka para makita mong nandito ako. Bulong ng binata. Araw-araw na pumupunta ng talon si Natalie. Kung minsan, pupunta siya ng hapon at uuwi kapag malapit ng magdilim. Safe naman doon, kaya tiwala ang dalaga na walang mangyayaring masama sa kanya kahit abutin pa siya ng gabi. Samantala, napansin ni Axel na mag-aalas 8 na ng gabi pero hindi pa rin dumadaan si Natalie. Kaya sigurado siyang nasa talon pa ito. Nagmamadaling nagtungo ng talon ng binata. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata nang makitang nasa tubig ang dalaga habang nakapikit ang mga mata. Bukod doon, naagaw ang kanyang pansin nang makita ang mga damit nito sa gilid ng puno. Kung ganon, walang suot na kahit ano si Natalie. Hindi ba niya naisip na delikado? Baka mamaya may dumaan ng mga kalalakihan at makitang wala siyang suot tapos gawan siya ng masama. Anang isip ng binata. Naramdaman naman ni Natalie na may ibang taong nandoon at alam niyang nakatingin ito sa kanya. Kaagad niyang idinilat ang mga mata at nakita niyang nakatayo ang kanilang hardinero malapit sa kanyang mga damit. Hoy hardinero! Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako tinitingnan ha? Galit niyang singhal sa binata. Pasensya na kung pinuntahan kita dito. Nag-alala lang naman ako sa'yo. Gabi na kasi tapos nandito ka pa rin sa talon. Ano namang pakailan mo kung gabihin ako dito? Delikado kasi sa katulad mong babae ang maabutan ng gabi dito sa talon. Wala kang pakailam sa akin, utusan ka lang. Sa halip na ako ang binabantayan mo,
Bakit kaya hindi yung trabaho mo ang atupagin mo? Pasensya na. Nag-alala lang naman ako sa'yo. Hindi mo ko kaano-ano, kaya wala kang pakialam sa akin. Umalis ka na nga. Aahon na ako. Pagtataboy niya sa binata. Nang masigurong wala na ang binata, tsaka lamang siya umahon at nagmamadaling kinuha ang mga damit. Mabilis niyang isinuot ang mga damit at nagpa siyang umuwi na ng hasyenda. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga huni ng ibon. Kaya naman, binilisan ng dalaga ang paglalakad niya. Kinabukasan, habang nasa kwadra ng mga kabayo, bala kasi niyang mga bayo ng umagang yun, may narinig siyang nag-uusap sa isang sulok. Maingat na lumapit ang dalaga sa mga ito at pinakinggan ang pinag-uusapan. Alam mo pare, yang si Axel, ang lakas ng tama kay Madam Suplada. Palagi ko siyang nahuhuling nakaabang sa amo natin. Oo nga believe nga din ako kay Axel. Magkakagusto na nga lang sa amo pa nating ubod ng sungit. Tama ka dyan, sa itsura pa lang ni Madam Natalie, malabong magkagusto yun kay Axel. Inis niyang nilapitan ang mga tauhang nagchichismisan at pinagalitan. Hoy, kayong dalawa hindi kayo nandito para pagchismisan ako at hindi kayo binabayaran buwan-buwan para insultuhin ang pagkatao ko. Isang beses ko pa kayong maririnig na pinag-uusapan niyo ko. Tatanggalin ko kayo sa mga trabaho ninyo. Pasensya na madam. Sabay pang sabi ng dalawang lalaki. Hala sige, bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo nang matuwa naman ako sa inyo. Opo madam. Sandali, nasaan ang magaling na hardinerong yon? Nasa may talon po madam. Nagmamadaling nagtungo ng talon ng dalaga upang kausapin si Axel at ito ay pagsabihan. Pagdating ng talon ay wala naman ito doon. Nasaan na bang lalaking yun? Ako ba ang hinahanap mo? Napalingon naman bigla si Natalie nang marinig ang boses ni Axel sa kanyang likuran. Nakita niyang nakayuko ito at nakahubad ang pang-itaas nito. Tanging short lamang ang suot nito. Hindi maipagkakaila ni Natalie na gwapo ito at biniyayaan ng magandang pangangatawan. Oo, ikaw nga, sino pa nga ba? Mataray niyang sabi sa binata. May kailangan ka ba sa akin? Ano tong naririnig ko sa mga tauhan ng hasyenda na may gusto ka daw sa akin? Totoo ba yun Kung sasabihin ko bang totoo, anong isasagot mo sa akin? Ang sagot ko sa'yo, gumising ka sa kahibangan mo. Hindi ang katulad kong magkakagusto sa katulad mong isang hamak na hardinero lang. Huwag masyadong mataas ang pangarap, Axel. Baka mapahiya ka lang. Bakit naman? Dahil ba mayaman ka? At ako isang hamak na dukha lang? Exactly. Kahit kailan ang katulad kong langit, hinding-hindi bababa sa lupa. Humanap ka ng kauri mo. Yung pareho kayo ng pananaw sa buhay. Huwag ako. Ang katulad ko, hinding-hindi mo maaabot kahit kailan. Hindi ko naman kasalanan, Natalie, na naging mahirap ako at mas lalong hindi ko kasalanan na umibig ako sa'yo. Bakit ganyan kayo mga mayayaman? Kung maliitin nyo kaming mga mahihirap, akala nyo wala kaming silbi sa lipunan. Gusto kita, Natalie, kahit magkaiba tayo ng katayuan sa buhay. Susubukan pa rin kitang mapaibig. Huwag ka nang umasa dahil wala kang aasahan sa akin, kaya kung ako sa'yo, gumising ka na sa kahibangan mo. Yun lamang at mabilis na siyang iniwan ng dalaga sa talon. Nang mga sumunod na araw, hindi niya nakikita si Axel. Nalabis niyang ikinatuwa. Walang sisira ng kanyang araw. Habang nag-iikot-ikot sa buong hasyenda, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang binata. Ang akala ko pa naman hindi ko na makikita ang lalaking to. Nakakainis. Bulong ng dalaga. Good morning, Madam Natalie. Malambing nitong bati. Para sa'yo. Inabot ng binata ang 3 pulang bulaklak. Ano yan? Nakasimangot na tanong ni Natalie. Bulaklak, tanim yan ng inay ko. Kumuha ko ng 3 para ibigay sa'yo. Sana hindi ka na nag-abala pa. Hindi naman ako mahilig sa bulaklak na mumurahin at pinitas lang sa tabi-tabi. Pasensya ka na. Sa ngayon kasi ito lang ang kaya kong maibigay sa'yo. Hayaan mo, kapag nagkapera ako, bibilhan kita ng mamahaling bulaklak. Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi ko rin naman tatanggapin. Gumising ka na sa katotohanan, Axel, na ang katulad kong mayaman at tinitingala ng mga tao, hindi pwedeng magkagusto sa katulad mong dukha. Oo, mahirap ako pero ang puso ko mayaman naman sa pagmamahal. Mahal na mahal kita, Natalie. Kilabutan ka nga. Tabi, dadaan ako. Sa halip na tumabi,
Nanatili lamang ito sa kinatatayuan na labis na ikinainis ng dalaga. Bingi ka ba? Ang sabi ko, tabi, dadaan ako. Naiinis na ulit niya sa sinabi. Ngunit hindi pa rin tumatabi ang binata. Bagkus, walang pakundangang inangkin nito ang mga labi niyang nakaawang. Huli na para siya'y umiwas. Sakop na nito ang kanyang mga labi. Ubod ng lakas niyang itinulak ang binata, tsaka sinampal. Walang ya, lapastangan. Sinong nagbigay pahintulot sa'yo na halikan ako ha? Sino? Galit na galit niyang sabi sa binata. Pasensya na Natalie, hindi ko sinasadyang halikan ka. Patawad. Wag mo kong tatawaging Natalie. Hindi tayo magkauri. Utusan ka lang dito. Matuto kang igalang ako kung gusto mong tumagal dito. Sa susunod na halikan mo pa ulit ako, ipapakulong na kitang lapastangan ka. Nang makapasok ng kwarto, kaagad siyang dumiretso ng banyo. Nag-toothbrush siyang mabuti at sinabon ng labi na hinalikan ni Axel. Nagngingit-ngit ang dalaga sa galit dahil sa ginawang kalapastangan sa kanya ng hardinero. Walang yaka, Axel Fernandez. Ang kapal ng mukha mong halikan ako. Ani ng dalaga habang nakaharap sa malaking salamin. Samantala, naikwento naman ni Axel sa kaibigang si Eric ang ginawang paghalik sa iniibig na dalaga. Ano? Hinalikan mo si Madam Natalie? Oo, Eric. Nadala ko ng damdamin ko kaya ako nagawa yun pero hindi ko naman sinasadya yun. Kamusta naman ang labi ng isang Madam Natalie na saksakan ng taray? Matamis ba? Hindi lang matamis, kundi matamis na matamis at sobrang lambot ng mga labi niya. Wow naman Axel, di ko ng pangahas na hardinero ng hasyenda. Nahalikan mo na ang amo nating mataray. Kinagabihan, nahirapang makatulog ang dalaga. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit niyang naaalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Axel. Ito ang unang lalaking nakahalik sa kanya. Kaya naman, nanggagalaiti siya kanina sa galit. Hindi matanggap ng dalaga na napunta lang sa hardinero ang kanyang first kiss na dapat sana sa lalaking mahal niya. Si Madam ba ang hinahanap mo? Oo, Eric. Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakikita. Nasaan kaya siya? Sa tingin ko, ayaw ka na niyang makita. Baka hanggang ngayon galit pa rin yun dahil sa ginawa mong paghalik sa kanya. Ibig mong sabihin, iniiwasan niya ako? Ganun na nga Axel. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na siya. Ang dami-daming babae ang nagkakagusto sa'yo at magaganda din naman sila katulad ni Madam Natalie. Hindi ko sila gusto. Si Natalie lang ang gusto ko at wala nang iba pa. Nandoon na tayo. Ang kaso hindi ka niya gusto at malabong magkagusto yun sa'yo. Maliban na lang kung magiging mayaman ka katulad niya. Magsisikap ako Eric para umangat sa buhay. Nang sa ganun magustuhan ako ni Natalie. Good luck na lang sa'yo Axel. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. Dagdag pa ni Axel. Nang gabing yon, nahirapang makatulog si Natalie. Sobrang alinsangan kasi ng panahon, kaya naman naisipan niyang lumabas at magtungo ng talon. Bit-bit ang malaking flashlight, binaybay niya ang daan patungong talon. Nang makarating doon, kaagad siyang lumusong sa tubig. Habang ini-enjoy niya ang katawang nakababad sa tubig, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pakiramdam ng dalaga, may mga matang nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba ng mga sandaling yun, lalo na't malalim na ang gabi. Naalala niya biglang sinabi ni Axel na delikado ang magtagal doon, lalo na't siya'y isang babae. Nagmamadaling umahon ng tubig ang dalaga. Kaagad niyang kinuha ang flashlight nang bigla siyang makarinig ng mga kaluskos, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagpalingalinga sa kapaligiran ng dalaga. Nakita niya ang dalawang lalaking papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bigla ang pag-ahon ng kaba sa kanyang dibdib. Hi Miss Beautiful, nag-iisa ka ata dito. Okay lang, pauwi naman ako. Nauutal niyang sagot sa isang lalaki na may malaking katawan. Mamaya ka na umuwi, sasamahan ka namin dito. Masarap maligo ng may kasabay. Nakangising sabi ng kasama nito. Kitang-kita niya ang malagkit na tingin sa kanya ng dalawang lalaki. Alam niyang sa klase ng tingin ng mga ito, may binabalak itong gawin sa kanya. Kaya mo to Natalie, huwag kang matakot sa kanila. Remember, matapang ka. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Anya sa kanyang isipan. Bumilang ang dalaga ng 1, 2, 3, tsaka kumaripas ng takbo. Nakita niyang hinahabol siya ng mga lalaki.
Kaya naman, mas lalo niya pang binilisan ng pagtakbo. Habang tumatakbo, bigla na lamang may humilas sa kanya. Nagpupumiglas pa siya, ngunit masyado itong malakas. Hindi siya makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Wala na sila. Narinig niyang sabi ng lalaking humilas sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang boses na iyon. Kaagad niya itong nilingon at tama nga siya ng hinala. Walang yaka talaga. Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Niligtas kita sa mga lalaking humahabol sa'yo. Niligtas mo ba talaga ako? O baka naman mga kasamahan mo sila at inutusan mong takutin ako? Hindi ako masamang tao, Natalie. Hindi ko sila kilala. Tsaka hindi ko hahayaan na mapahamak ka dahil mahal kita. At napatunayan ko yun sa'yo. Niligtas kita sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan pagkatapos ng ginawa mong paghalik sa akin. Paniwalaan mo naman ako, Natalie. Dahil yun ang totoo, mahal na mahal kita. Hanggang nandito ako. Walang pwedeng manakit sa'yo. Ako ang makakalaban nila. Ewan ko sa'yo. Uuwi na ako. Wag mo kong susundan. Hindi pwede. Baka mamaya nandyan pa sila sa paligid. Kung uuwi ka na, ihahatid na kita. Para siguradong makakauwi ka ng ligtas sa hasyenda. Ayoko. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Please, Natalie. Wag na makulit. Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. At sino ka para pakinggan kita? Ako lang naman ang lalaking nagmamahal sa'yo na ang tanging hangad, ang kaligtasan mo. Ang OA mo, sige na nga ihatid mo na ako sa hasyenda, baka magdrama ka pa dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang ngumiti si Natalie na labis na nagpasaya sa kanya. Hinatid niya na ito sa mansyon. Nandito na tayo, pwede ka nang umalis. Aalis lang ako kapag nakapasok ka na sa loob ng bahay niyo. Ang dami mong alam, eto na po papasok na sa loob. Nang tuluyang makapasok ng bahay ang dalaga, tsaka lamang siya umalis at umuwi ng bahay. Masaya siya kahit papaano, nakinig sa kanya si Natalie. Samantala, kanina papabaling-baling sa higaan ng dalaga. Hindi niya makalimutan ang mga salitang binitiwan sa kanya kanina ni Axel na mahal siya nito. Wala sa sariling napangiti ang dalaga nang ma-imagine ang mukha ni Axel habang sinasabi ang katagang yun. Mag-uumaga na nang dalawin siya ng antok, kaya nang magising siya kinabukasan, masakit ang kanyang ulo. Naligo muna siya bago bumaba para kumain ng agahan. Nang matapos kumain, nagpa siya siyang lumabas at mag-ikot-ikot sa hasyenda. Habang nag-iikot-ikot, nakasalubong niya si Eric, ang kaibigan ni Axel. Good morning, Madam Natalie. Bati nito sa kanya. Tangulang ang isinagot niya sa lalaki. Si Axel, bakit wala pa siya? Anong oras na? Tanong niya sa lalaki, sabay tingin sa rilong suot. Hindi ko po alam, Madam, kung gusto mong malaman kung bakit siya late. Pwede mo siyang puntahan sa bahay nila. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Total, ikaw naman itong nakaisip. Amo ako dito, hindi utusan na kagaya mo. Pasensya na, Madam. Ang sa akin lang naman ay, tumahimik ka. Bumalik ka na sa trabaho mo bago pa kita tanggalin. Opo, Madam. Pasensya na po ulit. Saan ang bahay nila? Bakit, Madam? Pupuntahan mo ba si Axel sa bahay nila? Nandito ka para magtrabaho, hindi para tanungin ako. Saan ang bahay nila? Ituturo mo sa akin o tatanggalin kita sa trabaho? Kaagad naman itong itinuro kung saan ang bahay ni na Axel. Isa itong maliit na kubo na pinagtagpi-tagpi na plywood ang bubong. Tinawag niya si Axel pero walang sumasagot. Nangahas ng dalagang pumasok sa loob ng bahay. Natagpuan niya ang binatang nakahiga habang nanginginig ang buong katawan. Axel, anong nangyayari sa'yo? Bakit nanginginig ka? Pero hindi siya nito sinagot. Dali-daling nilapitan ng dalaga at ito hinawakan sa noo. Sobrang init. Oh my God, inaapoy ka ng lagnat. Kaagad na kumuha ng palanggana at malinis na towel ang dalaga. Pinunasan niya ang noo ng binata. Pagkatapos, isinunod ang katawan nang mapadako ang tingin niya sa anim nitong pandesal. Anong gagawin ko? Tatanggalin ko ba ang damit niya para mapunasan? O wag na lang kaya? Teka, bakit ko ba kailangan gawin to? Wala naman akong pakailam sa lalaking to kahit apuyin pa siya ng lagnat. Kausap ni Natalie sa sarili. Natagpuan na lamang ni Natalie ang sariling inaalagaan ng binata. Pagkatapos itong punasan,
Pinalitan niya ang suot nitong damit tsaka kinumutan. Nagtungo siya ng kusina para magluto ng lugaw. Kahit walang alam sa pagluluto, lakas loob pa rin siyang nagluto. Kahit walang kasiguraduhan kung anong magiging lasa ng kanyang niluto. Binalikan niya sa kwarto ang binata. Dala ang lugaw na kanyang niluto. Ginising niya ito at matyagang sinubuan. Samantala, nagtaka pa ang binata nang makitang tulog sa upuan si Natalie. Ang akala niya, panaginip lang na inaalagaan siya nito. Yun pala, totoong kasama niya ito. Hinaplos niya ang magandang mukha ng dalaga hanggang sa mapagawi ang kamay niya sa labi nitong kay lambot. Naalala niya nang mahalikan ito minsan. Naalimpungatan naman si Natalie nang maramdamang may humahaplos sa kanyang muka. Pagmulat niya ng mata, nakita niyang gising na si Axel. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na ang pakiramdam ko kasi nandito ka tinalagaan mo ko. Salamat Natalie sa pag-aalala at sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi ako nag-alala sa'yo. Nagkataon lang na nandito ako. Siyempre may puso din naman ako kahit papaano. Kahit ano pang sabihin mo Natalie, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Okay na, pwede mo nang tanggalin ang kamay mo sa mukha ko. Ayoko, gusto kong hawakan ng makinis mong muka. Ang labi mong kay lambot at kay sarap halikan. Hoy Axel, tumigil ka nga. Yung totoo, magaling ka na ba talaga o inaapoy ka pa rin ng lagnat? Wala na akong lagnat. Nasa tamang pag-iisip na ako ngayon Natalie. At alam ko kung anong sinasabi ko. Yun naman pala eh. E di uuwi na ako para makatulog na ako ng maayos. Ang sakit na kasi ng likod ko dito sa papag mo. Akmang babangon na sana ang dalaga nang hilahin siya ni Axel. Dahilan para matumba siya sa ibabaw nito. Titig na titig ito sa kanyang labi. Bakit ganyan kang makatingin sa mga labi ko? Huwag mong sabihin na may balak ka na namang halikan ako. Kung sasabihin ko ba na oo, magagalit ka ba sa akin? Hindi pa man nakakasagot ang dalaga, mabilis na nitong inangkin ang mga labi niyang nakaawang. Gusto niya itong pigilan pero hindi niya magawa. Nagmistula siyang tuod, ngunit hindi nagtagal na malaya na lamang niyang sariling tinutugon ang mga halik nito sa kanya. Mahal na mahal kita Natalie. Kung ano man ang maganap sa atin ngayon, pananagutan kita. Hindi na nakakibo ang dalaga. Nagpatianod na lamang siya sa gusto ni Axel. Bukas niya naiisipin kung anong gagawin. Sa ngayon, kailangan nilang mapagbigyan ng sinisigaw ng kanilang mga katawan. Kinaumagahan, sinadya ni Natalie na maagang umalis habang tulog pa ang binata. Hindi pa siya handang harapin ito pagkatapos ng nangyari sa kanilang dalawa nang nagdaang gabi. Pagkapasok ng kanyang kwarto, pasalampak siyang naupo sa kama. Ang tanga-tanga mo Natalie, bakit pumayag kang may mangyari sa inyong dalawa ng hardinerong yon? Paano mo siya haharapin mamaya pagkatapos niyong pagsaluhan ng isang gabi? Nakakainis, ang tanga mo Natalie. Singhal ng dalaga sa sarili. Nang magising si Axel, wala na sa kanyang tabi si Natalie. Hindi niya maiwasan ng mapangiti nang maalala ang nangyari sa kanila. Hindi ka magsisisi Natalie na may nangyari sa atin. Pakakasalan kita't mamahalin araw-araw. Anang isip ng binata. Habang nasa garden kumakain ng agahan, lumapit sa kanya ang isang katulong. Sinabi nitong nasa labas si Axel at gusto siyang makausap. Kaagad namang lumabas ang dalaga. Anong ginagawa mo dito? Nandito ko Natalie para pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin ang pinagsasasabi mo? Yung tungkol sa nangyari sa atin kagabi. Mahal kita Natalie at nakahanda akong pakasalan ka kahit bukas na bukas din. Walang tayo Axel. Kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, normal lang yon. Lalaki ka't babae ako. Bumalik ka na sa trabaho mo at sa susunod, huwag ka nang pupunta dito. Ganun lang ba yun kadali sa'yo ha Natalie? Kasi sa akin hindi. Ginusto ko yon dahil mahal kita at nakahanda akong panagutan ka. Wala kang pananagutan sa akin, kaya pwede ba tama na? Kung ano man ang nangyari sa atin, kalimutan mo na dahil ako kakalimutan ko na yon. Ganyan ka ba talaga ha Natalie? Baliwala lang sa iyong nangyari sa atin? Nararamdaman ko na hindi ka lang napipilitan. Nakusa kang nagpaubaya sa akin dahil mahal mo rin ako. Ang kapal naman ng mukha mo para magustuhan kita. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo ha Axel? Isa ka lang hamak na hardinero na nakatira sa isang maliit na kubo. Anong ipapakain mo sa akin? Paano mo ko bubuhayin? Oo, mahirap lang ako Natalie, pero kaya kong magsika para sa'yo.
Bubuhayin kita sa paraang kaya ko. Bakit ba ayaw mong aminin sa akin na mahal mo rin ako? Dahil ba natatakot ka dahil mahirap lang ako? Hindi kita mahal, Axel, at kahit kailan hindi kita mamahalin. Umalis ka na, bumalik ka na sa trabaho mo. Kung ayaw mong tanggalin kita sa trabaho mo. Hindi mo na kailangan gawin yun, Natalie. Ako na mismong aalis dito sa Hacienda Mondragon. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Kung hinihintay mong pigilan kita, sorry. Pero hindi ko yun gagawin kahit magunaw pa ang mundo. Kinabukasan, hindi niya nakita si Axel. Wala siyang pakialam. Pabor yun sa kanya. Walang mangungulit at sisira ng araw niya. Pero 4 na araw na ang nakakalipas, hindi pa rin ito pumapasok sa trabaho. Nasaan na ba ang lalaking yun? Bakit hindi siya pumapasok sa trabaho? Kausap ng dalaga sa sarili habang inililibot ng tingin ng mga mata. Kinahapunan, habang nangangabayo, nadaanan niya si Eric na namimitas ng mangga. Ayaw sana niyang magtanong tungkol kay Axel, pero kailangan niyang malaman kung bakit hindi ito pumapasok sa trabaho. Hoy Eric, nasaan ang magaling mong kaibigan? Bakit hindi siya pumapasok sa trabaho? Mataray niyang tanong sa lalaki. Wala na po siya, madam. Anong pinagsasasabi mong wala na siya? 3 araw na siyang umalis. Baka matagalan pa yun bago bumalik dito. Dagdag pang sabi ni Eric. Saan pumunta si Axel? Sabi niya sa akin, pupunta siya ng Maynila. Nandoon kasi ang nanay niya. Doon na din siya maghahanap ng trabaho. Hindi alam ng dalaga kung anong mararamdaman, kung matutuwa o malulungkot. Wala nang lalaking makulit na kinaiinisan niya. Wala nang sisira ng araw niya. Higit sa lahat, wala nang mangungulit at parang asong sunod ng sunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi niya kailangang makonsensya. Desisyon iyon ni Axel ang umalis at iwan ng trabaho sa hacienda. Hindi naman niya ito tinanggal kahit na nakukulitan na siya rito, kaya wala siyang dapat na ika-guilty. Sa Maynila, masaya si Aling Digna dahil kasama niya na ang anak na si Axel. Matagal na rin silang nagkalayong mag-ina. Nang mga sumunod na araw, naghanap ng trabaho ang binata, ngunit sadyang mailap sa kanya ang swerte. Bigo siyang matanggap sa pinag-a-applyang trabaho. 2nd year college lang ang natapos niya. Kailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil sa nagkasakit ang kanyang inay. Ayaw niyang sumuko at mawala ng pag-asa. Alam niyang isang araw matatanggap rin siya sa trabaho o matutupad ang kanyang mga pangarap. 1 buwan na ang nakalipas, buhat nang umalis si Axel. Ngunit pabalik-balik pa rin si Natalie sa kubo. Nagbabaka sakaling bumalik na ito. Ngunit katulad ng dati, bigo pa rin ang dalaga. Simula nang umalis si Axel ng hacienda, halos araw-araw siyang pumupunta ng kubo. Nagbabaka sakaling bumalik na ito para sa kanya. Walang araw na hindi niya ito hinihintay at pinupuntahan ng kubo. Ngunit parati siyang bigo. Kung alam lang ni Natalie na masasaktan niya ng sobra si Axel, sana hindi niya na ito inaway at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Magsisima ng dalaga, huli na ang lahat. Wala na ang lalaking nagmamahal sa kanya. Ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya. Ang lalaking nangahas na halikan siya at angkinin kahit na palagi niyang pinapamukha rito na mahirap lamang ito. Ngunit hindi yun naging hadlang para mahalin siya ng isang Axel Fernandez. Ngayon ay alam na ni Natalie ang pakiramdam ng nasasaktan. Patuloy na lumipas sa mga araw, buwan at taon. 5 taon na pala siyang naghihintay at umaasang babalikan siya ng binata. Ngunit mukhang malabong mangyari na yon. Baka may asawa at anak na ito ngayon habang siya nangungulila at umaasa kahit walang katiyakan. Isang araw, nakita ni Natalie na nagkakagulo ang mga tauhan ng hacienda na labis niyang pinagtaka. Nilapitan niya ang mga ito upang tanungin kung anong nangyayari. Anong nangyayari dito, Eric? Bakit kayo nagkakagulo? Madam, bali-balita kasing may bagong hacienda sa kabilang bayan. Ano? Opo, ang Hacienda La Fernandez. Hindi pwede, hindi ako papayag. Walang sinayang na sandali ang dalaga. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, umalis na siya ng hacienda at nagtungo sa kabilang bayan upang harapin ang taong gustong kumalaban sa kanila. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang hacienda maliban sa kanila dahil kapag nangyari yun, baka humina sila at mahati ang mga tao. Pagkapasok ng Santa Elena, kaagad niyang pinagtanong-tanong
kung saan banda ang Hacienda La Fernandez. Hindi naman nahirapan si Natalie na ito ay hanapin at oo, napakalawak. May nadaanan siyang mga kalalakihan na nagkukumpulan kaya nagtanong siya kung sino ang may-ari ng Hacienda La Fernandez. Pasensya na ma'am, hindi po namin kilala pero kung gusto talaga ninyong malaman, puntahan niyo yung pinakamalaking bahay dyan sa tabi ng hasyenda. Diyan yata nakatira ang may-ari. Wika ng isang lalaki. Salamat. Nang marating ang malaking bahay, kaagad na bumaba ng kotse ang dalaga. Sunod-sunod na doorbell ang ginawa niya. Matagal bago may nagbukas sa kanya. Nandito ba ang may-ari ng Hacienda La Fernandez? Kaagad niyang tanong sa katulong na nagbukas sa kanya ng gate. Opo ma'am, sino po ba kayo? Ako lang naman si Natalie Mondragon, ang may-ari ng Hacienda Mondragon. Palabasin mo ang amo mo, gusto ko siyang makausap. Pasensya na po ma'am, tulog pa kasi si sir. Kung gusto ninyo bumalik na lang kayo mamaya. Tunta, alam mo ba na galing pa ako sa Santa Barbara? Ang layo ng nilakbay ko tapos sasabihin mo lang sa akin, bumalik na lang ako? Gisingin mo yung amo mo ngayon din, dahil kung hindi, magwawala ako dito. Opo ma'am. Natatakot na sagot ng matandang katulong. Bilisan mo, sayang ang oras ko, ang bagal. Saglit siyang iniwan ng katulong upang gisingin ang amo. Hindi na makapaghintay pa ang dalaga na makaharap ang taong kumakalaban sa kanila. Humanda ka sa akin kung sino ka man, hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Ani ng dalaga sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang katulong. Sinabi nitong pumasok siya. Sumunod naman ang dalaga sa babae hanggang sa makapasok ng sala. Maupo po muna kayo ma'am, pababa na ho si sir. Hindi naman nagtagal, nakarinig ng mga yabag na pababa ng hagdan ng dalaga. Dahilan upang mapatingala siya. Ngunit ang galit na nararamdaman kanina, napalitan ng kaba na may kasamang excitement. Axel? Bigkas ni Natalie sa pangalan ng lalaki na ngayon tuluyan ng nakababa ng hagdanan. Sa labis na tuwa, patakbo niyang niyakap si Axel na kinagulat naman ito. Finally Axel, you're back! Binalikan mo ko. Ang tagal-tagal kitang hinintay. Bakit ngayon ka lang ha? Saan ka ba galing? Umiiyak na saad ni Natalie. Ngunit sa gulat ni Natalie, tinulak siya ng ubod ng lakas ni Axel. Kamuntik pa siyang sumadsad sa sahig. Sinong nagbigay pahintulot sa'yo na yakapin ako? Nanlilisik ang mga mata nito sa dalaga. Pasensya na Axel, sobrang saya ko lang kasi bumalik ka na. Bakit Natalie? Dahil ba mayaman na ako at magkatulad na tayo ngayon? Hindi, wala na akong pakialam sa estado ng buhay natin. Ang mahalaga mahal natin ang isa't isa. Shut up, ayokong marinig yan. Kung nandito ka dahil sa Hacienda La Fernandez, nagsasayang ka lang ng oras. Ang tagal kong pinangarap na magkaroon ng sariling hacienda. At ito na yon. Kaya sana naman, maging masaya ka na lang sa akin. Aaminin ko, yun talaga ang sadya ko. Pero nang nakita kita, nagbago ang isip ko. Maniwala ka sa hindi masaya ako sa naabot mo. Mabuti kung ganoon Natalie. Ayoko na maging magkaaway pa tayo nang dahil lamang sa hacienda. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Mag-usap naman tayo ng maayos Axel. Alam ko hindi naging maganda ang paghihiwalay natin, pero maniwala ka sa akin. Walang araw na hindi kita hinihintay. Patawarin mo ko kung ano man ang mga nasabi ko sa iyo noon. Matagal ko na iyong pinagsisisihan. Narealize ko na mahal pala kita. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita Axel Fernandez. Sana noon mo pa sinabi sa akin niya Natalie. Nang panahong mahal na mahal pa kita. Nang panahong baliw na baliw pa ako sa iyo. Pero nung ginawa mo, hinamak mo ang buong pagkatao ko. Minaliit mo ko Natalie Mondragon. Sorry Axel, sorry. Napaiyak na lamang si Natalie nang iwan siya ni Axel sa sala. Hindi niya inaasahan na ganoon kagalit sa kanya si Axel na masyado nitong dinamdam ang mga masasakit na salitang sinabi niya rito. Nanlulumong nilisan niya ang bahay ng binata. Sa halip na umuwi ng hacienda, nagtuloy siya sa bahay ng pinsan. Talaga? Si Axel ang may-ari ng Hacienda La Fernandez? Oo, Izzy. Hindi ko alam kung paano siyang yumaman ng ganun. Pero hindi na yun mahalaga. Ang gusto kong mangyari ngayon, patawarin niya ako at mahalin niya akong muli. Kung mahal mo talaga si Axel, dapat nakahanda kang maghintay. Iparamdam mo sa kanya at ipakita mo na mahal mo siya, gaya ng ginagawa niya noon sa'yo. Ang sinasabi mo ba, Izzy, ako ang manliligaw sa kanya?
Hindi naman sa ganun, Natalie. Maraming paraan upang iparamdam mo sa kanyang pagmamahal mo. Pwede naman kayong magsimula muna sa pagkakaibigan. Tama ka, Icy. Salamat sa payo. Kinabukasan, muling bumalik ng Hacienda La Fernandez si Natalie para makipag-ayos kay Axel. Bit-bit ang nilutong pagkain, bumaba siya ng kotse at nag-doorbell. Nang bumukas ang gate, ang gwapong mukha ni Axel ang kanyang nakita. Ikaw na naman? Oo, ako nga Axel. Pwede bang pumasok sa loob? Hindi pwede. Bakit naman? May dala akong pagkain para sa'yo. Ako ang nagluto niyan. Wala akong pakailam kung ikaw man ang nagluto niyan. Di ba nag-usap na tayo kahapon? Sinabi ko na sa'yo na hindi na kita mahal. Alam ko naman yon. Pwede naman siguro tayong maging magkaibigan, di ba? Ayaw kitang maging kaibigan. Umalis ka na, Natalie. Marami pa akong gagawin. Pero Axel, ano bang gusto mo sa akin, ha? Ito ba? Nagulat si Natalie nang tawirin ni Axel ang maliit nilang pagitan at walang paalam na hinalikan siya sa mga labi. Nabitiwan niya ang hawak na paper bag na naglalaman ng pagkain. Tinugon ng dalaga ang halik na yon. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong yon, ang halikan siya ulit ni Axel. Matagal ang halik na yon bago nito pinakawalan ng kanyang mga labi. Masarap ba, Natalie? Hindi na yan halik ng hamak na hardinero. Halik na yan ng bilyonaryo. Makakaalis ka na. Sana huwag ka nang babalik dito. Hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Laylay ang balikat na umuwi ng hasyenda ang dalaga. Habang nasa kwarto, napatingin siya sa salamin. Hinawakan ng labing kanina lang hinalikan ni Axel. Hindi ako magpapasindak sa galit mo. Babalikan kita, Axel. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Naramdaman ko yun kanina nang halikan mo ko. Nakita ko kanina, anak, na may kausap kang babae. Siya ba si Natalie? Opo, inay. Siya si Natalie. Ang babaeng dumurog ng puso ko. Ang babaeng nang maliit sa akin. Mahal mo pa ba siya? Hindi ko na siya mahal, inay. Matagal nang burado sa buhay ko ang babaeng yun. Kung may nararamdaman man ako dito sa puso ko, yun ay galit. Kung ganun, bakit mo hinalikan kung hindi mo naman pala mahal? Ang kulit kasi. Sinabi ko na nga sa kanya kahapon na wag nang pupunta dito. Pero pumunta pa rin siya. Kaya ayun, para magtanda hinalikan ko. Tsak na hindi na yun babalik dito. Axel, hindi yun rason para halikan mo ang isang babae. Okay lang yun, inay. Dati nga higit pa dyan ang ginawa namin. Anong sinabi mo? Wala, inay. Sige na. Aakyat na muna ako sa kwarto. Maaga pa lang, nasa kwadra na si Axel para pakainin ang mga alagang kabayo. Nang matapos magpakain, nilabas niya ang paboritong kabayo na si Bagwis. Maglilibot sila habang hindi pa mainit. Habang nangangabayo, may makakasalubong siyang kotse at alam niya kung kanino yon. Huminto si Axel at bumaba ng kabayo. Hinintay niyang lumabas ng kotse ang driver. Hindi nga siya nagkamali. Ikaw na naman? Hi, Axel. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bakit hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ng hindi na nga kita mahal, na ayaw na kitang makita? Ikaw yun, pero ako gustong gusto kitang makita at makasama. I miss you, Axel. Really, Natalie? Sige, kung gusto mo talaga ako makasama, pagbibigyan kita. Talaga, Axel? Yup, halika, sumunod ka sa akin. May pupuntahan tayo. Kaagad na sumakay ng kabayo ang binata at nagpatiuna ng umalis, habang nakasunod naman si Natalie. Huminto sila sa kwadra ng mga kabayo. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Di ba sabi mo gusto mo kong makita at makasama? Oo, Axel. May kapalit yun, Natalie. Bilang kapalit, kailangan mong linisin ang buong kwadra ng mga kabayo. Anong sabi mo? Lilinisin ko itong buong kwadra? Oo, Natalie. Bakit hindi mo ba kaya? Sige, ikaw rin. Hindi mo ako makikita at makakasama. Okay, fine. Maglilinis na. Napipilitang sabi ni Natalie. Good girl. Ang gusto ko, yung mabilis kumilos. Ayoko nang mabagal. Labag man sa kalooban ni Natalie, kailangan niyang sundin si Axel para makita ito at makasama. Pikit mata siyang pumasok ng kwadra at inumpisahan ang pagdadakot ng mga dumi ng kabayo. Samantala, iiling-iling naman si Axel habang pinapanood ang ginagawa ni Natalie. Tingnan ko lang kung magtagal ka dyan. Matapos ang isang oras na paglilinis, sa wakas ay natapos rin ni Natalie linisin ang buong kwadra.
Paano ba yan, Axel? Natapos kong linisin ang buong kwadra. Masayang sabi ng dalaga. Huwag kang magsaya, Natalie. Hindi ka pa tapos maglinis. May lilinisin ka pa. Halika, sumunod ka sa akin. Inis na sumunod si Natalie. Huminto sila sa dulo ng hasyenda. Nakita niya ang kulungan ng mga baboy. Huwag mong sabihin sa akin na lilinisin ko yan. Exactly. Pero Axel, hindi naman kita pinipilit, Natalie. Ikaw rin kapag hindi mo yan nilinis, hindi ka na makakabalik dito at hindi mo na ulit ako makikita. Bulong nito sa kanya. Oo na, lilinisin na. Tanghali na nang matapos ang dalaga sa paglilinis ng kulungan. Diring-diri siya sa suot na damit. Puro talsik na at dumikit na rin ang amoy ng dumi ng baboy. Hinanap niya si Axel pero wala ito doon. Nasaan na ba ang lalaking yun? Habang hinahanap si Axel, nakarinig si Natalie ng ingay ng tubig na nanggagaling sa di kalayuan. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang isang talon na sa tingin niya masarap maligo doon. Anong ginagawa mo? Kamuntik pang mapatili ang dalaga nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Axel. Maliligo, ang dumi-dumi ko na kasi, tsaka ang baho ko na rin. Nahihiyang sabi ni Natalie. Siguro, kaya gusto mong maligo dyan dahil gusto mo akong akitin. Tama ba ako ha, Natalie Mondragon? Of course not. Kung ganun, bakit hindi mo ko matingnan ng diretso sa mga mata ko? Paano kitang titingnan? Wala kang suot na. Bakit naman? Nakita mo na ito noon at natikman. Nakangising sabi ni Axel na kinapula ng mukha ni Natalie. Siguro, sa bahay na lang ako maliligo. Tatalikod na sana ang dalaga nang hapitin siya nito sa bewang, dahilan upang mapayakap siya dito. Hindi ka pa uuwi, Natalie. Hindi pa ako tapos sa'yo. Huwag mong sabihin na may iuutos ka na naman sa akin. Nakataas ang kilay niyang sabi. Meron nga, Natalie. Ano naman yun? Sa halip na sagutin ang tanong niya, pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Anong gagawin mo sa akin? Relax ka lang, Natalie. Wala naman akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang sabihin na kahit madumit mabaho ka na, maganda ka pa rin. Kinilig bigla si Natalie sa sinabi ng binata, lalo na nang maglandas ang isang kamay nito sa mukha niya. Titig na titig ito sa kanya. Ganoon din siya rito. Diyos ko Lord, mukhang hahalikan yata ako ni Axel. Anong gagawin ko? Anang isip ng dalaga. Hindi nga nagkamali si Natalie. Maya-maya lamang ay sakop na nito ang kanyang mga labi. Mapagparusa ang bawat halik na ginagawad sa kanya at mapaghanap. Gusto niyang pigilan pero hindi niya magawa. Nagulat na lamang si Natalie nang sabay silang malaglag sa talon habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Sa ikalawang pagkakataon, muling pinagkaloob ng dalaga ang sarili at hindi siya nagsisisi dahil mahal niya ang lalaki. Gusto niyang kausapin na tanungin ng binata tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit natatakot si Natalie sa pwede nitong isagot sa kanya. Nanatili na lamang siyang nakayakap nang biglang tumunog ang phone nito. Bumangon ito para sagutin ang tawag. Hello babe, napatawag ka. Narinig ng dalagang sabi ng binata. Halos madurog ang puso ni Natalie nang marinig ang salitang babe na tinawag ni Axel sa kausap. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong ibig nung sabihin. Nang matapos itong makipag-usap sa cellphone, bumalik ito sa kanyang kinaroroonan. Nagmamadaling isinuot ang mga damit at nag-ayos ng sarili. Axel, tawag ni Natalie sa pangalan ng binata na ikinalingon naman ito. Why? Sinong kausap mo sa cellphone? Bakit babe ang tawag mo sa kanya? Bakit mo tinatanong? Dahil gusto kong malaman. Answer me. Sino ang kausap mo? Bakit babe ang tawag mo sa kanya? Ulit na tanong ng dalaga. Buhay ko to, Natalie. Wala akong karapatang pakialamanan ako kung sino ang kausap ko o kakausapin ko. Magbihis ka na at pagkatapos, umuwi ka na sa inyo. May pakialam ako kasi mahal kita. Tsaka anong tawag mo dito sa nangyari sa atin? Tinatanong mo ako kung anong tawag sa nangyari sa atin? Walang tawag dyan, Natalie. Pareho nating ginusto ang nangyari sa atin. Normal lang yun sa isang babae at lalaking gustong maglabas ng init ng katawan. Oo, Axel. Ginusto ko to dahil mahal kita. Buong pagmamahal na pinaubaya ko sa iyo ang sarili ko. Tapos yan lang ang maririnig ko sa iyo. Umiiyak na wika ni Natalie.
Pasensya ka na, Natalie. Hindi tayo pareho ng nararamdaman. Para sa akin, nangyari to dahil yun ang gusto ng mga katawan natin. Walang pagmamahal na nag-uugnay. Hindi yun totoo, Axel. Hindi. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil yan ang totoo. Hindi na kita mahal. May bago na akong mahal. Sa katunayan, malapit na kaming ikasal. Hindi, Axel. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala. Choice mo yan. Walang pakialam na iniwan siya doon ni Axel habang umiiyak. Halos sumabog ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman ng mga sandaling yun. Hindi niya nga alam kung paano pang nakauwi ng bahay. Basta ang alam lang niya, labis siyang nasaktan sa nalaman. Masayang sinalubong ni Axel ang pagdating ng nobyang si Dana. Galing pa ito ng Cebu. May sinut ito doon na cover ng isang magazine. Isang sikat na model at kilala din ng pamilya nito sa larangan ng negosyo. 2 taon na silang magkasintahan. Balak na nilang magpakasal sa susunod na taon. Hindi na sila bumabata. Nagkakilala sila sa Canada. Nagbabakasyon ito habang siya naman kararating lang doon kasama ng inay niya. Mabait si Dana. Lahat ng katangian ng isang babaeng nasa dalaga. Kaya naman, madali niya itong natutunang mahalin. Ang ganda-ganda naman dito, babe. At ang sarap tumira. Gusto mo ba dito na tayo tumira pagkatapos ng kasal natin? Why not? Ito ang gusto kong lugar. Tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Kaya mahal na mahal kita. Napakasimple mong tao. Magpahinga ka na muna, babe. Mamayang hapon, ipapasyal kita sa buong hasyenda. Nang maihatid si Dana sa kwarto, bumaba siya't muling bumalik ng talon, ngunit wala na doon si Natalie. Bumalik ulit ng bahay ang binata at nagtuloy sa kanyang kwarto. Gusto na niyang maligo, kanina pa siyang lalagkit. Habang naliligo, naalala niya ang pag-uusap nila kanina ni Natalie at ang pag-iyak nito sa kanyang harapan. Walang maramdamang awa ang binata. Sa halip, galit pa rin ang nasa puso niya para sa dalaga. Kulang pa yan, Natalie, sa mga ginawa mo sa akin. Ipaparamdam ko sa iyo ang lahat ng sakit na pinaramdam mo sa akin. Magdamag na umiyak ng umiyak ang dalaga hanggang sa wala ng luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Kung inaakala mong susukuan kita, Axel Fernandez, pues nagkakamali ka. Ako si Natalie, matapang at hindi basta-bastang sumusuko sa laban. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin kahit magpakababa pa ako sa harapan mo. Anang isip ng dalaga. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Axel at naghahandang mag-jogging. Paglabas ng bahay, kaagad niyang napansin sa di kalayuan ang isang kotse. Kung hindi siya nagkakamali, kotse yun ni Natalie. Inis niya itong nilapitan at kinatok sa bintana. Hindi naman nagtagal ay bumukas ito. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hindi napigilan ng binata ang mapagtaasan ito ng boses. Nandito ko kasi mahal kita. Kahit paulit-ulit mo kung ipagtabuyan, babalik at babalik ako dito. Really? Oo. Kahit ano gagawin ko, mahalin mo lang ulit ako. Talagang matigas ka, Natalie. Sige, gusto mo makipaglaro sa akin. Pagbibigyan kita. Bumaba ka dyan, bilis. Nang makababa ng kotse, hinila niya ang isang kamay nito. Huminto sila sa bakanting lupa ng hasyenda. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Anong ginagawa natin dito? Magbubungkal ka ng lupa. Mula dito hanggang dun sa dulo. At hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo natatapos. Maliwanag? Ako? Pagbubungkalin mo ng lupa? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, sigurado ako. Tsaka kakasabi mo lang kanina na kahit ano gagawin mo, right? Pero wag naman sa ganitong paraan. Pwede mo kong sundin. Pwedeng hindi. Hawak mo ang kapalaran mo sa larong to, Natalie. Okay, fine. Magbubungkal na ako. Masaya ka na? Babalikan kita mamaya dito. At sana pagbalik ko, tapos ka nang magbungkal ng lupa. Salamat ka, mahal kita. Dahil kung hindi, hindi mo ko mapagbubungkal ng lupa. Kahit walang alam sa pagbubungkal ng lupa, tinanggap pa rin ang hamon ng binata. Tiniis niya ang init, mapatunayan lang na lahat kaya niyang gawin alang-alang sa pagmamahal niya rito. Hapon na, pero nandoon pa rin siya at nagbubungkal. Pagod na gutom na, ngunit kailangan niyang tiisin. Ang akala ni Natalie, babalikan siya ni Axel, ngunit hanggang sa kumagat na ang dilim, hindi pa rin ito bumabalik. Napangiti ang dalaga nang makitang malapit ng matapos.
Ngunit sa muling paggalaw, nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa natumba na lamang siya sa binubungkal na lupa. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Axel galing Maynila. May kinausap kasi siyang importanteng tao. Sa halip na umuwi ng bahay, inihinto muna niya ang kotse at pinuntahan si Natalie. Nanlalaki pa ang mga mata nang makita itong nakabulagta. Puro lupa ang katawan nito. Natalie? Natalie, gising! Tawag niya sa pangalan ng dalaga, ngunit hindi ito magising-gising. Nang hawakan niya ang leeg, mainit ito, bagay na nagpakaba sa kanya. Natatarantang binuhat niya si Natalie at dinala sa kanilang bahay. Inakyat niya ito sa kanyang kwarto. Tinawag ng binatang isang katulong para linisin ang dalaga at palitan ng damit. Kamusta siya, Aling Saling? Tanong ni Axel sa katulong. Nabihisan ko na siya, sir. Bumaba na rin ang lagnat niya. Salamat naman kung ganun. Pwede na kayong lumabas. Pakisara na lamang ang pintuan paglabas ninyo. Sige po, sir. Saglit lang, Aling Saling. Pwede bang wag mong sasabihin kay Dana na may ibang tao dito sa kwarto ko? Sige po, sir. Makakaasa kayo sa akin. Salamat po. Nang lumabas ng kwarto ang katulong, tsaka lamang siya naupo sa gilid ng kama. Ang tigas kasi ng ulo mo. Yan tuloy ang napala mo. Wika ng binata sa natutulog na dalaga. Matyagang binantayan at pinupunasan niya ito ng maligamgam na tubig hanggang sa tuluyang mawala ang lagnat nito. Hindi na malaya ni Axel na nakaidlip pala siya. Nagising na lamang siya nang maramdamang may mga matang nakatingin sa kanya. Pagmulat ng mga mata, nakita niyang gising na si Natalie at titig na titig ito sa kanya. Huwag kang gumalaw, please. Sana kung panaginip man ito nakatabi kita ngayon, kahit dito man lang pakinggan mo ko. Patawarin mo ko, Axel, kung naging mapagmataas ako, kung hinama kita noon. Matagal ko nang pinagsisisihan yun. Nang umalis ka tsaka ko lang nalaman na mahal pala kita. Sana patawarin mo ko. At sana mahalin mo ulit ako kagaya ng pagmamahal mo sa akin noon. Natalie, please Axel, halikan mo ko. Gusto kong maramdaman ang mga halik mo kahit dito man lang sa panaginip ko. Nang hindi kumilos ang binata, eto na mismo ang humalik sa kanya na kinalaki ng kanyang mga mata. Walang balak si Axel na tugunin ang halik ng dalaga. Alam niyang nananaginip lamang ito. Pinigilan niya ang init na unti-unting nabubuhay sa kanyang katawan dahil sa ginagawang paghalik sa kanya ng dalaga. Ngunit lalaki lamang siya't madaling madarang, lalo na kung kasing ganda ni Natalie ang hahalik sa'yo. Sino siya para tanggihan ito? Dala ng bugso ng damdamin, hindi napigilan ng binata ang sarili. Tinugon niya ang halik ng dalaga hanggang sa tuluyan na siyang nakalimot at muling may naganap sa kanilang pagitan. Nagising ang dalagang masakit ang buong katawan at nakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Babangon na sana nang mapansing nasa ibang kwarto siya. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Bulong ng dalaga sa sarili. Akmang tatayo na sana siya nang maramdamang may nakayakap sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang kumot na nakatakip sa katawan. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nang makita si Axel na nakayakap sa kanya. At pareho silang walang suot. Wait, kung ganun, hindi pa naginip ang nangyari kagabi? Oh my God, Natalie, anong ginawa mo? Bakit? Hindi na natuloy ang paninermon niya sa sarili nang gumalaw bigla ang binata at sakto namang pagtingin niya, gising na din ito. Axel? Tanging nasambit na lamang niya. Bumangon ito at naupo sa kama. Sa tingin ko magaling ka na. Oo, magaling na ako pero yung tiyan ko ang hindi okay. Bakit? Nung isang araw pa ako hindi kumakain. Remember? Pinaglinis mo ko ng buong kwadra at kulungan ng mga baboy. Then kahapon, pinagbungkal mo ko ng lupa at inabot ako ng gabi. So sinisisi mo ko sa nangyari sa'yo? Hindi naman sa ganun pero ikaw ang may gusto niyan dahil matigas ang ulo mo. Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo na huwag ka nang pumunta dito? Pero anong ginawa mo? Punta ka pa rin ng punta. Kasi nga mahal kita. Kaya ko to ginagawa. Nagpapakababa ako ng dahil sa'yo, Axel. Kaya sana naman mahalin mo rin ako. Huli na ang lahat. Sana noon mo pa ako minahal. E di sana masaya tayo ngayon. Pero anong ginawa mo? Wala, di ba? Noon pa kita mahal. Ikaw kasi bigla mo na lang akong iniwan. Umalis ka ng hasyenda na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ni sulat, wala ka man lang iniwan. So anong sinasabi mo?
Nakasalanan ko pa ngayon. Ganun ba, Natalie? Kung hindi ka lang kasi matapobre at mapanghusga sa kapwa mo, di sana hindi ka iiwan ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kung gusto mong mahalin ka, baguhin mo yung bulok mong pag-uugali. Baka sakaling may magmahal sa'yo. Ito na nga, nagbabago na ako para sa'yo. Mahalin mo lang ulit ako. Dapat kung magbabago ka, gawin mo para sa sarili mo, hindi para sa akin o sa ibang tao. Magbihis ka na at pagkatapos umuwi ka na sa inyo. Sana ito na ang huling beses na pupunta ka dito. Bakit ka ba ganyan sa akin, Axel? Ang tigas-tigas ng puso mo. Ito na nga, nagpapakababa na ako para sa'yo para mahalin mo ako ulit. Bakit ayaw mo pa rin? Oo, aaminin ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Hinusgahan kita, nilait-lait kita. Matagal ko nang pinagsisihan yon simula nang umalis ka. Ano bang gusto mo? Ang lumuhod ako sa harapan mo? Sabihin mo lang at gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Wala akong ibang gusto, kundi ang umalis ka na sa buhay ko at huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Hindi ko nga kaya, kasi mahal kita. Ano bang mahirap intindihin doon? Pues kailangan mo kayanin, Natalie, dahil yun ang dapat mong gawin. Ganito na lang, Axel, kung hindi na talaga maibabalik ang dating pagmamahal mo sa akin, bibilhin ko na lang ang pag-ibig mo para matapos na to. Now tell me, magkano ba ang pag-ibig mo? Bibilhin ko para matapos na to kasi pagod na akong makiusap at magmakaawa sa iyo, Axel. Hindi naman nakakibo ang binata sa tinura ni Natalie at sa pagiging prangka nito sa kanya. Tinatanong kita, magkano ka? Sumagot ka. Gigil na muling tanong niya kay Axel. Wow, grabe, Natalie. Kinilabutan bigla ako sa mga pinagsasasabi mo. Ang akala ko, totoo na ang sinasabi mong nakahanda kang magbago para sa akin. Pero sa nakikita ko ngayon, mas lalo ka lang lumala. Wala akong pakialam sa pera mo. Hindi ko pinagbibili ang pag-ibig ko, lalo na ang buong pagkatao ko. Umalis ka na, bago ko makalimutang babae ka. I'm sorry, nabigla lang ako. Hindi ko sinasadyang sabihin yon. Paumanhin ni Natalie. Halos maglumuhod siya sa harapan ni Axel, ngunit nanatili itong bingi sa kanyang pakiusap. Kahit anong gawin niyang pagmamakaawa at pagsusumamo, hindi siya nito pinansin. Pinagsisisihan ko na nakilala pa kita. Wala kang kwentang babae. Umalis ka na bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko sa'yo. Galit na pagtataboy sa kanya ni Axel. Walang nagawa si Natalie, kundi ang lumabas ng kwarto. Iyak siya ng iyak habang nagmamaneho. Halos hindi niya na makita ang daan dahil sa mga luhang nakaharang sa kanyang mga mata. Samantala, nang makalabas ng kwarto ang dalaga, pabalibag niyang isinara ang pinto. Hindi inaasahan ni Axel na aabot sila sa ganoon ni Natalie. Ang akala pa naman niya, may chance para magbago ito. Nagkamali pala siya ng akala. Ang kapal ng mukha mo para bilhin ang pag-ibig ko, ang buong pagkatao ko. Dahil sa ginawa mong to, mas lalo mo lang dinagdagan ng galit na nararamdaman ko para sa'yo. Simula ng araw na yon, hindi na nga bumalik si Natalie. Bagay na kinatuwa ni Axel dahil sa wakas, nagising na din ito sa katotohanan. Ngunit may parte ng pagkatao niyang nalulungkot. Ilang araw ko nang napapansin na tahimik ka, babe. May problema ka ba? Wala, babe. Siguro pagod lang ako. Pasensya ka na pala. Hindi pa kita na ililibot dito sa hasyenda. Medyo busy pa kasi ako eh. It's okay, I understand. Makasama lang kita, masaya na ako. Thanks, babe. Ginawaran niya ito ng mabilis na halik sa mga labi na kaagad naman itong tinugon. Makalipas ang 2 linggo, inihatid ng binata ang nobya sa Maynila dahil may fashion show kasi itong dadaluhan. Gusto nga sana nitong isama siya. Ang kaso, maraming gagawin sa hasyenda. Mabuti na lamang naiintindihan siya nito. Bago bumalik ng hasyenda, naisipan ni Axel na dalawin muna ang kaibigang si Eric. Simula kasi nang makabalik siya, hindi pa sila nagkikita. Nagulat pa ito nang mapagbuksan siya ng pintuan. Grabe, totoo palang balitang ikaw ang nagmamay-ari ng Hacienda La Fernandez. Masaya ako para sa'yo dahil natupad mo ang pangarap mong magkaroon ng sariling hasyenda. Salamat pare. Ikaw, kamusta ka na? Sa hasyenda Mondragon ka pa rin ba nagtatrabaho? Oo, nandun pa rin ako. Alam mo namang malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa mga Mondragon, kaya hindi namin maiwan-iwan. Mabuti na lang nang umalis ka kahit papaano, nabawasan ang pagkamataray ni Madam Natalie. Oo talaga? Oo pare, yun nga lang ang palaging malungkot. Alam mo ba ang araw-araw,
Pumupunta ng kubo mo si Madam. Nagbabaka sakaling bumalik ka na. Paano mong nasabi? Madalas ko kasi siyang makita na nasa kubo mo't umiiyak. Sa tingin ko mahal ka niya. Hindi lang maamin sa sarili dahil sa estado ng buhay ninyong dalawa. Langit siya, lupa ka naman. Naalala bigla ni Axel ang mga sinabi ni Natalie. Kung gano'n nagsasabi ito ng totoo. Pero wala nang saysay yun. Masyado nang maraming nangyari sa buhay nilang dalawa. Isa pa, may dana na siya ngayon. Siya nga pala pare, paano ka ba yumaman? I-share mo naman sa akin. Kinuwento ni Axel sa kaibigan kung paano nagbago ang buhay nilang mag-ina. Nang mga panahon kasing nawawalan na siya ng pag-asa sa buhay, tsaka naman dumating ang ama niya at sinuyo ang kanyang inay. Buntis pa lang noon ang inay niya. Iniwan ang itay niya sa kadahilanang hindi pa ito handang magkaroon ng anak dahil marami pa itong pangarap sa buhay. Sa galit ng kanyang ina, umalis ito at hindi na nagpakita pa sa itay niya. Galing pala ito sa mayamang pamilya at nag-iisang anak ng mga tsuwa. At dahil hindi ito nag-asawa, kaya naman siya ang nag-iisang tagapagmana. Nung una, galit ang nararamdaman niya sa ama dahil sa ginawa nito. Ngunit kalaunan, napatawad din naman niya. Nagdesisyon ng mga itong magpakasal at buuin ang kanilang pamilya na labis niyang kinatuwa. Bumalik siya sa pag-aaral upang matutunan ang dapat matutunan sa larangan ng business. Sinong mag-aakala na ang hamak na dating hardinero ay anak pala ng isang bilyonaryo at siyang magpapatuloy sa nasimulan ng kanyang papa. Honey pare, pantay na kayo ngayon ni Madam Natalie. Ang tanong, mahal mo pa ba siya? May pag-asa ba na maging kayo sa hinaharap? Malalim na napabuntong hininga ang binata. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong sagot sa tanong na iyon sa kanya ni Eric. Makalipas ang 3 buwan, isang umaga, nagising ang dalagang nagsusuka. Dali-daling tumakbo sa banyo para doon sumuka. Nang matapos sumuka, naghugas siya ng bibig nang napatingin sa salamin. Doon lang niya naalala na 2 buwan na siyang hindi nagkakaroon ng dalaw. Saglit na tahimik, waring nag-iisip. Maya-maya, napatingin sa manipis niya tiyan at napangiti ng kay pait. Don't worry anak, kahit wala kang daddy, mamahalin kita ng sobra-sobra at hindi ko sa'yo ipaparamdam na wala kang ama. Excited na ako makita ka. Mahal na mahal kita. Ani ng dalaga habang hinihimas-himas ang tiyan niya. Kaagad na sinabi ni Natalie sa kanyang mami ang kanyang kalagayan. Nung una nagalit ito, ngunit kinausap niya ito ng mabuti at pinaintindi ang mga bagay-bagay. Anong plano mo ngayon, iha? Bala kong pumunta ng state. Doon ko isisilang ang anak ko at doon ako magsisimula ng bagong buhay kasama ang anak ko, mami. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito ang mami. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko sana'y dito ka na lang para mabantayan kita at ang apo ko. Pero desisyon mo yan, kaya ikaw na dapat ang masusunod. Thanks, mama. Ubod ng higpit niya itong niyakap. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, nagdesisyon ng dalagang maglakad-lakad muna nang mapadaan sa kubo ni Axel. Pinagmasdan niyang mabuti ang kubo. Sirang-sira na ito, isang hangin na lang na malakas, tuluyan na itong babagsak. Napangiti ang dalaga nang maalala ang nangyari sa kanila ni Axel sa loob ng kubong iyon. Kung nagpakatotoo lang sana siya sa kanyang sarili, baka masaya sila ngayon ni Axel, hindi sana ito umalis at hindi sana nawala ang pagmamahal nito sa kanya. Ang kaso, pinairal niya ang pride niya, kaya ito nangyari sa kanya. Ngunit kahit ganon, masaya pa rin si Natalie dahil may maganda itong alaala na maiiwan sa kanya at iyon ang kanilang anak. Isang sulyap pang ginawa niya bago umalis at nagpa siyang bumalik ng bahay. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Eric. Ngumiti ito sa kanya sabay bati. Good morning, madam. Good morning din sa'yo. Siya nga pala, Eric. Malapit nang bumagsak ang kubo ni Axel. Baka magawan mo ng paraan na ayusin para kahit papaano manatiling nakatayo dyan ang kubo niya. Sige, madam. Walang problema. Aayusin ko yan para sa inyo. Salamat. Kunin mo na lang sa bahay ang pera. Pambili mo sa mga kakailanganin sa kubo. Tumango ito sa kanya. Isang hapon, naisipan ni Axel na puntahan si Eric at dalhan ng groceries. Gusto niya itong pasayahin kahit man lang sa simpleng bagay. Isa itong tunay na kaibigan. Bukod doon, parang kapatid na rin ang turing niya dito.
Tuwang-tuwa ito sa dala niyang groceries. Niyaya siya nitong magtagay ng lambanog. Mabuti nagawi ka dito pre. Tsak na matutuwa ka sa sasabihin ko sa'yo. Panimula ni Eric. Tungkol naman saan? Yung kubo mo, pinapaayos sa akin ni Madam. Ayaw niya yatang masira yun. Paanong pinapaayos? Nung nakaraang linggo kasi, nakasalubong ko si Madam galing siyang kubo. Tapos kinausap niya ako na ayusin ko yun. Binigyan niya ako ng pera. Pambili sa mga kakailanganin ko sa pag-ayos ng kubo mo. Really? Oo pare. Daanan mo mamaya ang kubo mo bago ka umuwi. Maganda na. Pinaganda ko talaga yun para sa inyong dalawa. Salamat pare. Tanging nasabi niya na lamang. Siya nga pala, naalala ko na bukas ang alis ni Madam. Patungong state. Doon na pala siya maninirahan. Sayang, hindi man lang kayo nagkaayos. Anong sabi mo? Aalis si Natalie? Oo, yun ang narinig ko sa mga katulong ng hasyenda. At ito pa, kaya daw aalis si Madam dahil buntis. Ayoko nga sanang maniwala kasi sa pagkakaalam ko, wala naman itong boyfriend. Saglit na nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. Kung totoong buntis si Natalie at wala itong boyfriend, posibleng siya ang nakabuntis sa dalaga. 2 beses may nangyari sa kanila sa hasyenda, kaya hindi malabong ito ay mabuntis. O pare, bakit natahimik ka dyan? Iniisip mo ba na sana ikaw ang nakabuntis kay Madam? Untag sa kanya ni Eric na kinailing niya. Hanggang sa makauwi ng bahay, hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang sinabi ni Eric. Malakas ang kutob niyang siyang nakabuntis kay Natalie, pero anong gagawin niya? May balak na silang magpakasal ni Dana at ayaw niya itong saktan. Pero paano naman si Natalie at ang anak nila? Ayaw niyang matulad sa kanyang anak na lumaking hindi nakasama ang ama. Gulong-gulo ang isipan niya ng mga sandaling yun. Kailangan niya ng kumilos at magdesisyon bago pa makaalis si Natalie. Natagpuan na lamang ni Axel ang sariling binabaybay ang daan patungong Maynila. Pupuntahan niya si Dana. Kakausapin at ipapaliwanag niya sa kasintahan ng lahat-lahat. Ayaw niyang maging unfair sa dalaga. Nakangiti siyang pinagbuksan ng pintuan ni Dana at pinapasok sa loob. Magkatabi silang naupo sa sofang naroon. Bakit napasugod ka dito? Gabi na. May sadya ka ba sa akin, babe? Ngayon pa lang, gusto ko nang mag-sorry sa'yo, babe. Sorry kung hindi ako nagpakatotoo. Sorry kung pinili ko na ilihim sa'yo ang nakaraan namin ni Natalie. Panimula ni Axel. Sinong Natalie? Yung kasama mo ng gabi sa kwarto mo? Nagulat naman si Axel sa sinabi ni Dana. Alam mo ang tungkol doon? Yes, babe. Actually, nakita ko kayong naghahalikan. Gusto ko kayong sugurin pero pinili ko ang manahimik at hintay na lamang kung kailan ka magiging handa na sabihin sa akin ang tungkol sa kanya. Sorry, Dana. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at nagawa ko ang bagay na yun. Kasi mahal mo pa si Natalie hanggang ngayon. Yun ang sagot, Axel, sa tanong mo. Masakit to para sa akin pero sino naman ako para hadlangan kayong dalawa? Balikan mo siya. Axel, magpakatotoo ka sa sarili mo. Salamat, Dana. Napakabusilak ng puso mo. Sana balang araw, mahanap mo rin ang lalaking para sa'yo. Ang lalaking kayang suklian ang pagmamahal mo ng masigit pa sa pagmamahal mo. Pagkagaling ng Maynila, dumiretso ang binata sa Hacienda Mondragon. Wala siyang pakialam kahit na malalim na ang gabi. Basta kailangan niyang makausap si Natalie bago pa mahuli ang lahat. Eksaktong 9:00 ng gabi nang makarating ng Hacienda Mondragon si Axel. Kaagad siyang bumaba ng sasakyan at sunod-sunod na nag-doorbell. Hindi naman nagtagal, pinagbuksan siya ng katulong. Magandang gabi po. Si Natalie, gising pa ba siya? Pakisabi, gusto ko siyang makausap. Hindi ko po alam, sir, kung gising pa si Madam. Siguro mas maganda kung bumalik na lamang kayo bukas ng umaga. Hindi pwede. Ngayon ko siya gustong makausap. Please, nakikiusap ako sa inyo. Tawagin mo siya. Sabihin mo nandito ako sa labas. Pakiusap ni Axel sa katulong. Ano ang naririnig kong ingay? Sabay pa silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Naglalakad palapit sa kanaroroonan nila ang mami ni Natalie. Magandang gabi po, ma'am. Pasensya na po kung nagambala ko ang pamamahinga ninyo. Gusto ko lang makausap si Natalie. Sana hayaan niyo ako makausap siya kahit sandali lang. Axel, right? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Yes po, ma'am. Kung nandito ka para saktan ng damdamin ng anak ko, makakaalis ka na. Hindi ko pinalaki si Natalie para saktan mo lang at paiyakin.
Alam ko na nagkamali ako. Kaya ako nandito para itama ang pagkakamaling yun, please. Hayaan niyo ako ma'am na makausap si Natalie kahit sandali lang. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Waring pinag-aaralan ang kanyang mga sinasabi. Nagising naman si Natalie nang maramdamang bumukas ang pintuan. Kaagad niyang idinilat ang mga mata at nakita niya si Axel na nakatayo sa saradong pinto at nakangiti sa kanya. Ang akala niya, nananaginip lang siya, kaya naman muli niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit naramdaman ng dalaga ang mainit nitong palad na humahaplos sa makinis niyang muka. Dahilan para idilat ulit niya ang mga mata. Axel, ikaw ba yan? Oo Natalie, ako nga to. Kung iniisip mong nananaginip ka lang, ang sagot ko ay hindi. Totoong nandito ko sa kwarto mo't kausap mo ko. Mabilis na bumangon si Natalie at pinagmasdan ng binata. Totoong ang kaharap niya ito ngayon. Pero ang tanong, paano itong nakapasok sa kanyang kwarto? Paano kang nakapasok dito? Dahil sa mami mo, nagkausap na kaming dalawa at hiningi ko na ang kamay mo sa kanya. Natalie Mondragon, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan at iharap sa altar. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Minsan, hindi ka nawala dito sa puso ko. Kaya ko lang naman nasabing hindi na kita mahal dahil galit ako sa'yo. Kalimutan na natin ang mga nangyari nun. Magsimula tayo ng bagong buhay. Ikaw at ako at ang anak natin. Alam mo ang tungkol sa pagbubuntis ko? Paano mong nalaman? Secret, hindi na yun mahalaga. Ang importante, nandito na ako ngayon sa tabi mo. Paano naman ang GF mo? Pagsasabayin mo ba kaming dalawa? Of course not. Nagkausap na kami ni Dana at nagparaya siya dahil gusto niyang maging masaya tayong dalawa. Tayo ang totoong nagmamahalan at itinakda ng tadhana. Tanggap mo ko kahit na masama ang ugali ko, kahit na mataray ako at tinakpan ng binata ang bibig nito gamit ang isang daliri niya na kinasimangot naman ni Natalie. Noon pa man tanggap na kita Natalie, kaya nga sa kabila ng katarayan mo minahal pa rin kita. Nasaktan lang talaga ako ng sobra kaya nagalit ako sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, hindi ka nawala dito sa puso ko. I love you Natalie. Mahal din kita Axel, sorry sa lahat-lahat. Sorry din kung pinahirapan kita. Kung alam mo lang, galit na galit kaya ako sa sarili ko. Kulang na lang, suntukin ko ang gwapong mukhang to. Natawa naman ito sa kanyang sinabi. Sabi mo kanina, pakakasalan mo ko. So kailan tayo magpapakasal? Bukas na bukas din mahal ko magpapakasal tayo. Pero sa ngayon, pwede bang i-advance na natin ang honeymoon natin? Anong i-advance ang pinagsasasabi mo dyan? Mag-honeymoon na tayo sa kubo, kung saan nagsimula ang lahat. Di ba pinaayos mo yun dahil ayaw mong masira ang kubo? Malaking parte ng buhay natin ang kubong yun. Tama ka Axel, malaking parte ng buhay natin ang kubo dahil doon nagsimula ang lahat. Magkahawak kamay ang dalawa na nagtungo ng kubo ng gabing yun. Walang kapaguran nilang inangkin ng isa't isa. Kinabukasan nga, ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa loob ng Hacienda Mondragon. Saksi ang mga tauhan ng hasyenda sa kanilang binitiwang sumpaan na magmamahalan habang buhay. Na kahit anong pagsubok, kaya nilang malampasan basta magkasama silang dalawa.